Napakaganda. Sobra. It's really enchanted. Alright guys, good morning. Today, we will be visiting some of the tourist attractions here in Bolinao. So just keep on watching because it's gonna be a full fun pack of family adventure. Let's go! Nandito tayo sa may lighthouse, Bolinao. So, nandito na yung mga kasama namin, yung mga sasakyan nila. So, let's check the lighthouse, Bolinao Lighthouse. So, yan yung makikita nyo dito, may mga nagbebenta sa may parking area. Mga souvenirs, t-shirts, yan. There's the lighthouse. Yan. Meron silang list dito na pwede nyo puntahan. So, I-keep niyo po itong resibo na to, sir, kasi valid pa 4 days po yan. 4 days? Yes, pag mamasyal po kayo dun sa may Patar Public Beach, yung resibo na lang papakita niyo doon. Okay. Tapos kung magpo-falls po kayo, sir, bago kayo makapasok dun sa may Bolinao Falls, may checkpoint po kayo madadaanan, so yung resibo na lang din po. Bolinao Falls, Yes okay. Po. Entrance parking cottage, yun po yung mga hindi po covered po ng resibo. Kaya habang dito po kayo sa Bolinao po, huwag niyong iwawala itong resibo. Alright, Para sige. hindi po kayo madoble sa paniningan, sir. Thank you po. Salamat po, sir. Basta 4 days daw itong validity nitong environmental fee. So, ang dami namin, yan sila. Ito na lang yung ipapakita mo. So, yun. Huwag nyo lang iwawala siya. O kaya, huwag nyo lang siyang mababasa. So, this is one of the tallest lighthouse sa Philippines. That's the West Philippine Sea. So, katapat niya itong lighthouse. Yan. Ang Cape Bolinao Lighthouse ay tinayo upang maging gabay at matiyak ang kaligtasan ng mga barkong naglalayag sa karagatan at dalampasigan ng Pangasinan. Tinuturing itong isa sa pinakamataas na parola ng Pilipinas na may taas na 107 metro sa ibabaw ng karagatan. Napakaganda. Sobra. Imagine, 40 pesos lang. Yun na yung magbibigay yun. Napakaganda ng view. Sobrang ganda. Tapos, historical pa yung lighthouse. Good thing, konti lang yung tao. Nakapagpalipad tayo ng drone. So, doon naman tayo sa next one. We just arrived here in Bolinao Falls. So, Bolinao Falls 1, 2, and 3 pala to. So, let's check out the Bolinao Falls 1 kasi dito daw yung mga magpipicture. Hi! Bolinao 2026. Yes! Let's go. Let's go! Falls. Tapos ito kami. Isa sa pinakakilalang pinupuntahan ng mga turista ay ang Bolinao Falls 1. Ito ang pinakamataas na talon at ito ang may pinakamalalim na tubig kumpara sa Falls 2 at 3. Malalim dito guys, kaya kailangan ng life vest. Si Aya, pwede naman yung bata dito pero sobrang lalim. Dahil sa taas na bumabagsak na tubig, nagbibigay ito ng malamig at preskong hangin. Kaya perfect ito sa inyong barkada trips at family outing. Meron itong mga cottage at pahingahan, ngunit sa dami ng turistang bumisita ay hindi na din kami nagtagal. Mag-ingat nga pala at huwag kalimutan magsuot ng aqua shoes dahil ang lugar na ito ay mabato at may parteng madulas. Alright guys, katapos na natin dito sa Bolinao Falls 1. So ang entrance doon is 30 pesos. Then entrance lang yun. Kung gusto mo mag-swim, kailangan mo mag-rent ng life vest for 50 pesos. Yan. So huwag nyo rin kakalimutan yung ticket na binigay sa inyo, yung environmental fee. Yan. Tapos meron din jump doon, 10 pesos, only jump na rin yun. So dito na tayo sa next one, Bolinao Falls 2. So share ko na lang din sa inyo to, may binili ko. Siyempre sa Shopee. Sana kasi kung nag-swimming ako. So
Siyempre ako magmamaneho. Ayoko na magbihis. Kasi pagdating dun sa Bolinao Falls 2, magbibihis ulit. So yan guys. Ito yung binili natin, plastic. So far, fit naman siya. Yan. Yan sa taas. Yan. Hindi siya matanggal sa kabit. Yan. 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 Plastic. Para ayaw nyo na magbalit at may pupuntahan kayong malapit lang naman, pwede nyo gamitin to. Diba? So, share ko lang. Meron link dyan sa baba para dun sa Shopee app natin. Check nyo. Just got here sa Bolinao Falls 3. Yan. Hindi namin mahanap yung Bolinao Falls 2. Kaya, pero nakita namin dun sa pagpunta dito, mga 5 minutes lang naman yung travel time mula dun sa Bolinao Falls 1. Ayan, hindi pa nga ako nagpapalit. Basa pa rin ako. So, ito na, papunta na kami sa may Bolinao Falls 3A. Yun yung nakita namin kanina. So, check natin yung Bolinao Falls 3A. There's a 30 pesos entrance here per head. So, pati bata meron din bayad. 30 pesos each. Tapos, may parking fee rin na binabayaran. So, ito na yung pababa ng falls. Pababa na naman. Hirap-hirap umakyat eh. Ayan. Daan dito guys, hindi kasing tarik dun sa Bolinao Falls 1. Medyo gradual lang siya. Hindi ka ganong hihingalin. Ayan. Ito. Dami ko nakikitang cottage guys. Ayan. So dito na kami magla-lunch. Ha? Oo, doon na kami nagluto sa resort. Tapos lahat ng niluto namin, dinala lang namin dito. Para habang nagsiswimming yung mga bata, chibog na rin, di ba? May spot na kami. This is the spot katapat ng river. So yan. Preparing for food. Gutom na kami, kaya kain muna. Kilala ang Bolinao Falls 3 sa mas tahimik at payapang kapaligiran nito. Maaari ditong mag-cliff diving, ngunit kailangang umakyat sa kabilang bahagi ng talon. Alright guys, dito tayo sa may Bolinao Falls 3. So ayan. Andito ako sa part na may mga cliff jumping. Yan. Pwede tumalon dito. Yan. Kuya tatalon. So, ayun yung mga cottage. Andun sila. So, kailangan may life vest dito kasi medyo malalim. Malalim yung nila. Tapos dito sa taas. Ayan o. Ang ganda guys o. Pwede niya mag-picture dito, video. Ayun si Kuya tatalon na. 1, 2, 3, jump! Guys, dito pala sa taas ng Bolinao Falls 3. Meron pa pala dito guys, oh. Dami pa, oh. Dami pang naliligo rin dito. So, yung tubig na yan, diretso na dito sa may falls. Bolinao Falls 3. Kita aso. Tayo sa Bolinao Falls 3. So, bigo tayo sa Bolinao Falls 2. Hindi kasi namin talaga makakita. Pero nag-enjoy kami dito sa may Bolinao Falls 3. Sobrang kid friendly, family friendly, barkada friendly, lahat na nandun. Recommended din to pag pumunta kayo ng Bolinao. May share lang ako sa inyo, hindi ko lang alam kung ito yung sinasabi ng bangkero kanina, nakausap ko. Mag-island hopping kasi dapat kami. So, 1.5 yung singil niya sa amin. Pero yung sa picture, parang ito lang siya. Yan, kung nakikita niyo yung island na yan. So, yun yung island na yan.
So, para sa tingin ko, malapit lang siya. Kasi bumili kami ng ano dito, ng mangga ni Mami, nadaanan namin. Kaya nakita ko yung parang yung island na yan. So, kapareha siya nung nasa picture nung sinasabi nung bangka kanina. So, hindi ko lang alam kung yan na talaga yon. Pero para sa akin, parang hindi worth it yung singil sa amin na 1.5 for 5 persons. Okay guys, nandito tayo ngayon sa may one of the most tourist attractions ng Bolinao. Ito yung Enchanted Cave. Check it out. Nakapasok tayo dito sa may Enchanted Cave. So, Enchanted Cave pala is parang hina-highlight niya yung buong Eco Park ng Bolinao. So, medyo malaki yata to. Ito yung map guys. Yan siya. Ang in-expect namin is yung parang cave lang. Pero malaki pala siya. May kasi yung cave, may schedule. So tinawag na, ina-announce nila kung sino yung mga naka-schedule sa cave. So yun, papunta na tayo sa may Enchanted Cave. So, you need to put a life vest before entering the Enchanted Cave. Kailangan mo ring helmet. Be careful. Be careful. Sobrang steep nung dito guys. Nung stairs. Pababa. Meron pa pababa dito. Be careful. Be careful. Ang lamig dito sa loob guys. Ito yung cave. Lamig. Ganyan ko lang. It's so cold. Hi. Let's go there. Look at this guys. Ganda ng tubig. Bawal nang pumunta na sa part na yan. Pero sobrang ganda dito. Sobrang ganda guys. It's really enchanted. Okay guys, tapos na tayo dito sa may Enchanted Cave. Medyo may kinakonstruct dito. Puro papagandahin nila. Worth it. Alright guys, dito tayo ngayon sa may Patar Beach. So, check natin yung public beach ng Bolinao, which is very famous din dahil sa super white sand niya tsaka crystal clear water. So yun guys, merong parking fee na 40 pesos for the 4-wheel car, 50 pesos sa 4-wheel cars. So pag sa motorcycle yata nasa 30 pesos lang. So yun lang naman ang binayaran ko, wala nang entrance dito. Dire-diretso na siya. Yan yung parking guys. So swerte kung dito ka makakapag-park. Try natin. Ito na yung papasok ng Patar Beach guys. Ayan. Goodness. Ganda guys. Ganda ng sand oh. So may mga cottage na rin pala dito. So ayan guys, yung Patar Public Beach. So dito pa lang guys, ang ganda na ng
Ganda na ng sun. Super pino. Ganda. So medyo maalon. Yan. Medyo maalon. Yan, no? Ganda ng buwangan dito, guys. Hindi siguro magpunta rin, no? Sa part na yan. So, free lang dito, guys. Wala akong ibang binayaran kundi yung parking lang. So, ngayon, konti lang naman yung tao. Kaya may enjoy nyo yung Patar Beach. Ganda. Bigyan ko lang kayo ng konting update dito sa may Patar Beach, Bolinao. Let's go on the next one. Napaka-epic nung place na to. 75 pesos lang yung entrance. So guys, ayan na. Building castles out of sand, reaching for the grand. As willows align, we lose track of time. Let a path we climb. Dreamy, breezy, we go. Sobrang ganda dito. Pwedeng pang Instagram, pang Reels, or viewing lang yung 75 pesos. Pero kung gusto nyo mag-check-in, pwede rin naman magstay dito. Ito, yan. Diyan. Pero kung gusto nyo lang mag-sightseeing, yung mga dito, rock formation, 75 pesos lang sa may Rock View Formation Resort. Yan. Dito lang din sa Bolinao siya. Nadaan lang namin. So, worth it. Super worth it. Bago umuwi ng Manila. So, let's go on the next one. Alright guys, our next stop is Parish of St. James the Great, Bolinao, Pangasinan. So, ang ganda. Ang ganda ng church nila dito. So, ayan, papasok na sila. Ganda ng church dito guys. So, first time din namin magpunta rito. Okay guys, tapos na tayo dito kay St. James or tinatawag nilang Son of Thunder. Namili lang tayo ng guidance kasi we're going back to Manila na. So time check, it's 6:31 p.m. So another 6 hours of travel time. So yun lang. If you like this video, please like, share, and subscribe. And I hope to see you on the next one. Bye guys!